Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Narito na naman tayo upang maglakbay sa isang salaysay na susubok sa ating damdamin at magbibigay ng aral sa ating mga puso. Sabi nila, ang anino ay nabubuo lamang kapag may liwanag. Ngunit paano kung ang liwanag mismo, ang karangalan at tagumpay, ang siyang lumikha ng pinakamadilim na anino sa buhay ng isang tao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lieutenant Sinag Kalayaan. Ang bigat ng medalya sa kanyang dibdib ay kasing bigat ng pangarap na matagal na niyang pinaghirapan. Nakatayo ng tuwid si Lieutenant Sinag Kalayaan sa gitna ng malawak na parade ground ng kampo ng Agila, habang ang palakpakan ng buong batalyon ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, ang kanyang sapatos ay makintab na parang salamin, at ang kanyang pagsaludo ay buong pagmamalaki. Sa isip niya, nakikita niya ang ngiti ng kanyang lolo Diwa sa kanilang maliit na tahanan sa Baryo Amihan. Ang lahat ng ito ay para sa kanya, ang nag-iisang taong nagpalaki at naniwala sa kanya mula pa noong una. Ang scholarship papuntang Amerika ay abot kamay na niya. Ito na ang katuparan ng lahat. Mula sa di kalayuan, sa hanay ng mga opisyal, nakatayo si Captain Talamatapang. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng seremonya. Bihira siyang makakita ng isang tenyente na may ganoong klaseng dedikasyon at integridad. Si Sinag ay isang inspirasyon sa marami. Nang matapos ang palakpakan at nagsimula nang mag-alisan ang mga tao, isang sundalo ang lumapit kay Sinag. Sir, Lieutenant Kalayaan, pinapatawag po kayo ni General Di Maculangan sa kanyang opisina. Tumango si Sinag. Isang magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Baka ito na. Baka ito na ang formal na anunsyo tungkol sa kanyang pag-alis. Salamat, Anya. At nagsimulang maglakad patungo sa administration building. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Bawat sundalong nakakasalubong niya ay sumasaludo at buong galang niya itong tinutugunan. Ngunit pagpasok niya sa opisina ng general, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Nakatayo roon si General Ignacio Di Maculangan. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Ang kanyang mukha ay seryoso. At sa tabi nito, nakaupo si Major Dante Lagman, ang kanyang senior officer at itinuturing niyang kaibigan. Ngunit ang tingin nito sa kanya ngayon ay iba. May bahid ng pangungutya. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Magalang na sabi ni Sinag. Hindi nagsalita si General Di Maculangan. Kinuha nito ang isang brown folder sa ibabaw ng kanyang mesa at inihagis ito sa harapan ni Sinag. Kumalat ang laman nito, mga litrato at ilang dokumento. Ano ang masasabi mo dyan, Tenyente? Ang boses ng general ay malamig at walang anumang emosyon. Napakunot ang noo ni Sinag. Pinulot niya ang isang litrato. Ito ay kuha sa isang bar sa labas ng kampo. Kasama niya ang ilang mga sibilyan, pero ang anggulo ng kuha ay nagpapakita na tila may inaabot siyang isang sobre sa isang taong may malabong mukha. Ang iba pang mga litrato ay mas masahol pa. Sir, hindi ko po maintindihan. Ito ay hindi totoo. Frame up po ito. Huwag ka nang magsinungaling, Kalayaan. Sigaw ni Major Dante, tumatayo mula sa kanyang upuan. Mayroon kaming testigo na nagsasabing sangkot ka sa conduct unbecoming of an officer. Tumatanggap ka ng lagay kapalit ng pabor. Nanginginig ang buong katawan ni Sinag. Tumingin siya kay General Di Maculangan. Naghahanap ng kahit anong bahid ng paniniwala. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang desisyon na matagal nang nabuo. Sir, General, kilala niyo po ako. Hindi ko po magagawa yan. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nag-uumpisa ng mabasag. Ang desisyon ay naibigay na, maring sabi ng general. Dahil sa bigat ng ebidensya,
Ikaw ay tinatanggal sa serbisyo. Guilty as charged. Parang isang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang mga salitang yon. Ang kanyang mga pangarap, ang scholarship, ang pangako niya sa kanyang lolo. Lahat ay naglaho sa isang iglap. 2 military police ang pumasok sa opisina at marahas siyang hinawakan sa magkabilang braso. Kinaladkad siya palabas, pabalik sa parehong parade ground kung saan siya pinarangalan kanina lamang. Ngayon, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam at pagtataka. Sa gitna ng lahat, sa utos ni General Di Maculangan, hinarap siya ng general mismo. Walang salitang namutawi, pero sa mga mata nito ay may nakita siyang kakaibang kislap, isang kislap ng tagumpay. Dahan-dahan, itinaas ng general ang kanyang kamay, dinukot ang mga kwanham ng pagkatenyente mula sa kwelyo ng uniforme ni Sinag at walang awang pinunit ito. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay parang tunog ng pagkapunit ng kanyang buong pagkatao. Ang medalya na isinabit sa kanya kanina ay bumagsak sa lupa. Naiwan siyang nakatayo roon, hubad sa kanyang karangalan, habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Ang katahimikan sa loob ng kanyang kwarto, sa barracks, ay nakakabingi. Dati, ang espasyong ito ay puno ng mga pangarap, mga libro tungkol sa military strategy, mga litrato niya kasama ang kanyang mga kaklase, at isang maliit na larawan ng kanyang lolo diwa na nakapatong sa kanyang mesa. Ngayon, ang bawat bagay ay tila isang paalala ng isang buhay na ninakaw mula sa kanya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga damit sa isang luma at kupas na duffel bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Bawat galaw ay mabigat. Bawat paghinga ay masakit. Nang buksan niya ang kanyang locker, nahulog mula rito ang isang sobre. Ito ang sulat ng pagtanggap para sa scholarship. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ginusot, at pagkatapos ay pinunit ng pira-piraso. Ang mga piraso ng papel ay nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Major Dante Lagman, may mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa hamba ng pinto, pinag-cruise ang kanyang mga braso. "Nag-eempake ka na pala, dating tenyente," sabi niya. Idiniin ang salitang dating. Hindi umimik si Sinag. Patuloy lang siya sa pag-aayos ng kanyang gamit. "Alam mo, Kalayaan, masyado kang mataas lumipad. Masyado kang naging paborito. Akala mo siguro sa'yo na ang mundo?" Lumapit si Dante. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Tandaan mo to. Minsan, ang pagiging magaling ay hindi sapat. Lalo na kung may natatapakan kang mga taong mas makapangyarihan sa'yo. Manahimik ka na lang sa probinsya mo. Kalimutan mo na ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo." Nang hindi pa rin sumasagot si Sinag, tinapik ni Dante ang kanyang balikat ng may pagkukunwaring pakikiramay. "Sige na, baka maiwan ka pa ng huling biyahe ng bus." At tumalikod na ito, naglakad paalis habang mahinang humahalakhak. Naiwan si Sinag na nagngingit-ngit ang mga ngipin. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkabigla. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa na lang siyang sibilyan na pinalaya sa kahihiyan. Bit-bit ang kanyang bag. Lumabas siya ng barracks. Wala nang sumasaludo sa kanya. Ang mga dating kasamahan ay umiiwas ng tingin. Ang kampo ng Agila, na dati niyang itinuring na tahanan, ay isa na ngayong dayuhang lugar na puno ng mga multo ng kanyang kabiguan. Gabi na nang makarating siya sa terminal ng bus. Ang biyahe papuntang probinsya ng Talaaraw ay mahaba at nakakapagod. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo at napapalitan ng kadiliman. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, bumabalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagpupursigi niya sa akademya, ang hirap ng training, ang nangiti sa mukha ng kanyang lolo nang una siyang makitang nakauniporme.
Lahat ng sakripisyo, para lang ba sa wala? Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Walang tunog. Tahimik lang siyang umiiyak sa dilim. Madaling araw na nang huminto ang bus sa maliit na bayan bago ang Baryo Amihan. Mula doon, kailangan pa niyang maglakad. Ang hangin ng probinsya ay sariwa, amoy dagat at lupa. Ngunit hindi nito nagawang pag-aani ng bigat sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa kanilang baryo, natanaw niya ang mga ilaw mula sa mga bahay ng mga mangingisda na naghahanda ng pumalaot. At sa dulo ng maliit na daan, nakita niya ang kanilang bahay, isang munting kubo na yari sa kahoy at yero. Simple, ngunit puno ng pagmamahal. Tumigil siya sa tapat ng kanilang pinto, nag-aalangan. Paano niya sasabihin sa kanyang lolo? Paano niya haharapin ang taong ibinigay ang lahat para sa kanyang mga pangarap? Ngayong lahat ng yun ay abo na? Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag mula sa loob. Bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Lolo Diwa. Ang buhok nito ay puti na. Ang mukha ay kulubot na dala ng panahon at ng alat ng dagat. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing linaw pa rin ng dati. Walang sinabi si Lolo Diwa. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang gusot na damit sibilyan, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang mga matang puno ng sakit. At sa isang tingin lang, alam na ng matanda ang lahat. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghusga. Ibinukas lang niya ng maluwag ang pinto. At sa isang boses na puno ng pag-unawa at pagmamahal, sinabi niya, "Halika, umuwi ka na anak." Ang mga salitang yon ay sapat na para tuluyang gumuho ang pader na itinatayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob, ibinagsak ang kanyang bag at niyakap ang kanyang lolo ng mahigpit. Doon, sa yakap ng nag-iisang pamilya niya, tuluyan siyang humagulgol. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong nagdaraan. Si Sinag ay madalas na nakaupo lang sa maliit na beranda sa harap ng kanilang bahay, nakatanaw sa walang katapusang pag-alon ng dagat. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong titig. Hindi siya nagsasalita, hindi siya kumakain ng maayos. Ang tanging naroon ay isang mabigat na katahimikan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Si Lolo Diwa ay hindi siya kinukulit. Ipinagluluto niya ito ng mainit na sabaw. Inihahanda ang kanyang higaan at tahimik na uupo sa tabi niya, nag-aayos ng sirang lambat. Sa kanyang simpleng paraan, ipinaparamdam niya sa kanyang apo na hindi ito nag-iisa. Alam niyang ang mga sugat na tulad nito ay hindi minamadali ang paghilom. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang dumating sa Baryo Amihan. Ang hangin ay humahagupit, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, at ang mga alon ay galit na humahampas sa dalampasigan. Ang tunog ng bagyo sa labas ay tila salamin ng bagyo sa loob ng puso ni Sinag. Biglang tumayo si Sinag, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ito tama, Lolo. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pinaghalong sakit at galit. Ibinigay ko ang lahat. Sinunod ko ang lahat ng utos. Naglingkod ako ng tapat. At ito lang ang igaganti nila sa akin. Itatapon ako na parang basura. Hinawakan siya ni Lolo Diwa sa balikat, ngunit marahas itong iwinaksi ni Sinag. Bakit, Lolo? Dahil ba mahirap lang tayo? Dahil wala tayong pangalan? Dahil wala tayong kapangyarihan para lumaban? Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, humahalo sa anino ng gabi. Gumuho siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Wala na. Wala nang natira sa akin. Nakatayo si Lolo Diwa. Pinagmamasdan ng kanyang durog na apo. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hiningang tila
nagmula pa sa kailaliman ng maraming taon ng pagtitiis. Tumayo ka, Sinag. Mahinahon, ngunit may bigat ang kanyang utos. Dahan-dahang tumingala si Sinag, nagtataka sa biglang pagbabago ng tono ng kanyang lolo. Naglakad si Lolo Diwa patungo sa isang sulok ng kanilang munting sala. Mayroong isang lumang banig o higaang gawa sa yari na nakarolyo at nakasandal sa pader. Ginalaw niya ito at tumambad ang ilang tanggal na tabla sa sahig. Maingat niyang inangat ang mga ito at mula sa ilalim, isang maliit at mabigat na baul na yari sa bakal ang kanyang inilabas. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ang kinakalawang na kandado. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng bahay. Mas malakas pa sa ugong ng bagyo sa labas. Akala ko, habang buhay ko nang itatago ito para protektahan ka. Ang boses ni Lolo Diwa ay nanginginig, puno ng bigat ng mga dekadang paglilihim. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng baul. Unang-una, isang uniforme ng sundalo, uniformeng pang-combat. Luma na, may mga bahid ng tuyong putik at ilang maliliit na butas na mukhang gawa ng bala. Kahit kupas na, kitang-kita pa rin ang ranggo sa kwelyo. Kapitan, napaupo si Sinag sa sahig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Sunod na inilabas ng matanda ang ilang mga medalya, kabilang ang isang medalya ng kagitingan, ang pinakamataas na parangal na maaaring matanggap ng isang sundalo. Lolo, ano? Ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Sinag. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang litrato na nakatago sa isang maliit na plastik. Isang grupo ng mga sundalo, mga ngiti nila'y matatagumpay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tapang. Sa gitna ay isang nakatayong kapitan, isang mas bata, mas matikas na bersyon ng kanyang Lolo Diwa. At sa tabi nito, nakangiti rin, ay isang mas batang opisyal na agad niyang nakilala. Si General Ignacio de Maculangan. Ang huling bagay na inilabas ni Lolo Diwa ay isang lumang mapa. Sunog ang mga gilid at may bahid ng dugo. Sino po kayo, Lolo? Muling tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Tumingin si Lolo Diwa sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang apoy na matagal nang natutulog sa likod ng malumanay na titig na yon. Hindi ako si Diwa, ang mangingisda, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nag-obretaba ang isang autoridad na hindi pa naririnig ni Sinag kailanman. Ako si Captain Alab del Fuego, pinuno ng Special Reconnaissance Unit 7. Idineklara na missing in action 30 taon na ang nakalipas. Parang kidlat na tumama kay Sinag ang bawat salita. Captain Alab del Fuego, isang alamat, isang bayaning pinag-aaralan sa akademya na nawala ng walang bakas sa isang top secret na misyon sa Mindanao. Sa huling misyon namin, pagpapatuloy ni Alab, hinahaplos ang lumang uniforme. Nakatuklas kami ng isang bagay na hindi dapat namin makita. Isang kataksilan mula sa loob mismo ng militar. Ipinagkanulo ako ng sarili kong mga kasama. Iniwan para mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Sinag habang unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Ang pagkapareho ng kanilang sitwasyon, ang biglaang pagkasira ng kanilang karera. Ang mga taong sangkot. Kinuha ni Alab del Fuego ang litrato. Gamit ang nanginginig na daliri, itinuro niya ang mukha ng batang opisyal na nakangiti sa tabi niya. Hindi aksidente ang nangyari sa'yo, Apo. Hindi ito dahil sa galing mo o sa inggit nila. Ito ay isang mensahe, isang pagtatangka na burahin ang huling piraso ng aking alaala, ang huling buhay na koneksyon sa akin. Humarap siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim na pinalalamlam ng ilaw ng gasera. Ang taong sumira sa akin ay siya ring sumisira sa iyo ngayon. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina, ngunit sa loob ng munting bahay, isang mas malakas na unos
ang kasisimula pa lamang. Para kay Sinag, ang kanyang lolo Diwa, ang matandang mangingisda na nagturo sa kanya kung paano magtali ng bingwit, ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay si Captain Alab del Fuego, isang sundalong ang mga mata ay sumasalamin sa pait at kataksilan na tiniis nito sa loob ng 30 taon. Huminga ng malalim si Alab at sa kanyang boses ay maririnig ang bigat ng nakaraan. Nagsimula siyang magkwento. Ang unit namin ang pinakamagaling sa buong sandatahan, ang Special Reconnaissance Unit 7. Ang misyon namin, mga operasyong hindi kayang gawin ng iba. Isang araw, binigyan kami ng utos na salakay ng isang kuta ng mga smuggler sa kagubatan ng Zamboanga. Ang intelligence report ay nagsasabing nagpupuslit sila ng mga armas. Tumigil siya sandali. Ang kanyang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa nakaraan. Pero hindi lang armas ang nandoon. Natuklasan namin ang isang bagay na mas malaki. Mga ginto. Maraming ginto na ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ang mission namin ay naging isang recovery operation. Naging matagumpay kami. Nakuha namin ang lahat ng ginto at handa na kaming bumalik. Hinaplos niya ang lumang mapa sa mesa. Habang paalis kami, bigla kaming tinambangan. Pero ang mga bala, hindi lang nagmumula sa mga kalaban, nagmumula rin ito sa likuran namin, mula sa sarili naming mga kasama. Ang kwento ni Alab ay tila isang pelikula na nabubuo sa isip ni Sinag. Nakikita niya ang kaguluhan, naririnig niya ang mga putok ng baril. Si Ignacio de Maculangan, pagpapatuloy ni Alab, ang pangalan ay binigkas niya na may halong lason. Noon, isa lang siyang tenyente sa ilalim ng aking pamumuno. Ambisyoso, matalino. Ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pinagkatiwalaan. Isang klase ng pagkagahaman. Siya pala ang nagplano ng lahat. Nakipagsabuatan siya sa isang paksyon ng aming unit para agawin ang ginto. Sa gitna ng labanan, nasugatan ako. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko siya. Nakatayo sa harapan ko. Hindi ko malilimutan ang nangiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya sa akin, "Walang personalan, Kapitan. Negosyo lang." At pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa aking mundo. Iniwan nila ako roon, kasama ng mga patay, sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Ang sakit sa boses ni Alab ay halos pisikal na maramdaman ni Sinag. Paano? Paano kayo nakaligtas, Lolo? Isang pamilya ng mga katutubo ang nakakita sa akin sa tabi ng ilog. Halos 1 taon nila akong inalagaan hanggang sa bumalik ang aking lakas. Nang bumalik ako sa sibilisasyon, nalaman kong idineklara na akong patay. Si Di Maculangan naman ay kinilalang bayani. Siya raw ang nakabawi sa ginto at nakaligtas sa ambush. Ginamit niya ang gintong iyon at ang kasinungalingang iyon para umakyat sa kapangyarihan. Bakit hindi kayo lumitaw? Bakit hindi niyo sinabi ang totoo? Tanong ni Sinag. Hindi maintindihan. Tumingin si Alab sa litrato ni Sinag noong ito'y bata pa na nakapatong sa isang maliit na aparador. Dahil nalaman kong pinatay nila ang lahat ng maaaring maging testigo. At sa panahong iyon, bagong panganak ka pa lang, namatay ang mga magulang mo sa isang aksidente. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kung lumitaw ako, pareho tayong papatayin. Kaya pinili kong mamatay sa mata ng mundo para lang mabuhay ka. Itinago ko ang aking pagkatao at dinala kita dito sa Baryo Amihan para mamuhay ng tahimik. Ngayon, naiintindihan na ni Sinag ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pag-iingat, ang lalim ng pagmamahal na nakatago sa likod ng isang simpleng mangingisda. Tumingin si Sinag sa kanyang lolo. Hindi na isang matandang mahina ang kanyang nakikita, kundi isang bayaning nasugatan na isinuko ang lahat para sa kanya. At ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili ay napalitan ng isang nag-aalab na galit.
Galit para sa inhustisyang dinanas ng kanyang lolo. Nakita niya sa iyo ang anino ko, Sinag, sabi ni Alab. Nakita niya ang parehong apoy, ang parehong prinsipyo. Natakot siyang baka isang araw matuklasan mo ang katotohanan, kaya inunahan ka na niya. Sinira ka niya bago ka pa man maging banta. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng matibay na determinasyon. Lumapit siya sa kanyang lolo at hinawakan ang kamay nitong kulubot, nang ngunit minsay humawak ng isang riple ng buong tapang. Hindi na kayo mag-isang lalaban, lolo. Ipaglalaban natin ito. Ang ilaw na lang mula sa kanyang desk lamp ang nagsisilbing liwanag sa loob ng opisina ni Captain Talamatapang. Hating gabi na, at ang buong kampo ng Agila ay tahimik na, maliban sa mahinang ugong ng aircon at sa kaluskos ng mga papel na kanyang binabasa. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga kopya ng kaso laban kay Sinag Kalayaan. Sa ibabaw ng folder, nakatatak ng pula ang mga salitang, "Case closed, disgracefully discharged." Ngunit para kay Tala, may isang bagay na hindi tama. May isang bagay na hindi tugma. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga testimonya. Ang mga salaysay ng mga saksi ay masyadong perpekto, masyadong magkakatugma, na para bang isinaulo mula sa iisang script. Hindi niya makalimutan ang itsura ni Sinag sa seremonya noong hapong iyon. Puno ng karangalan at pangarap. At hindi rin niya makalimutan ang itsura nito ilang oras lang ang lumipas. Puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Hindi ka pani-paniwala na ang isang taong may ganoong integridad ay masisira sa isang iglap lang. Hindi tugma, bulong niya sa sarili habang hinihilot ang kanyang sentido. Kinabukasan, sinubukan niyang magtanong-tanong ng palihim. Nilapitan niya ang kanyang direktang superior, isang koronel na malapit na sa pagreretiro. "Sir, tungkol po sa kaso ni Lieutenant Kalayaan." Simula niya, pinutol siya agad ng koronel. Tumingin ito sa paligid, tila tinitiyak na walang nakakarinig. "Matapang, sarado na ang kasong yon. Huwag mo nang buksan pa. May mga bagay sa kampong ito na mas mabuting hayaan na lang. Pero sir, may mga inconsistencies po sa report. Hindi po ba dapat nating alamin ang katotohanan?" Giit ni Tala. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng koronel. "Mayroon kang magandang kinabukasan dito, Kapitan. Huwag mong sirain yan dahil sa isang kasong tapos na." Ang boses nito ay isang malinaw na babala. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lang tumibay ang determinasyon ni Tala. Kung may itinatago sila, ibig sabihin ay mayroon siyang dapat na mahanap. Alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa loob. Hapon ng araw na yon, pinuntahan niya ang mess hall. Hinanap niya ang isang batang corporal na alam niyang malapit kay Sinag, isang masipag na sundalo na tumanaw ng utang na loob sa tenyente. Nakita niya itong nag-iisa sa isang sulok, tahimik na kumakain. "Corporal," tawag ni Tala. Umupo sa tapat nito. Nagulat ang sundalo at mabilis na tumayo para sumaludo. "Ma'am, huwag ka nang sumaludo. Maupo ka," mahinahong sabi ni Tala. "Gusto ko lang magtanong tungkol kay Lieutenant Kalayaan." Agad na nagbago ang itsura ng corporal. "Ma'am, wala po akong alam dyan. Malinis na tao po si Sir Sinag. Hindi ko po alam kung bakit." "Naniniwala ako sa'yo," putol ni Tala. At nakita niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ng sundalo. "Kaya ako narito. Mayroon bang kahit anong bagay na napansin kang kakaiba noong araw na yon?" Nag-isip ang corporal. "Wala po, ma'am. Pero may isa pong bagay. Sa report, nakalagay na under maintenance daw po yung security camera sa hallway kung saan di umano nangyari yung insidente. Pero imposible po yun." "Bakit mo nasabing imposible?" "Dahil ako po ang naka-duty sa monitoring noong umagang yon, ma'am. At gumagana po ng maayos ang lahat ng kamera.
Sigurado po ako doon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Ito na. Ito na ang sinulid na matagal na niyang hinahanap. Nagpasalamat siya sa corporal at mabilis na bumalik sa kanyang opisina. Gamit ang kanyang access, pinasok niya ang digital archives ng kampo. Hinanap niya ang security logs para sa araw at oras ng insidente. Gaya ng inaasahan, nakalagay sa official report na walang na-record dahil sa maintenance, ngunit mas malalim ang kanyang hinukay. Ginamit niya ang isang higher-level access code para tingnan ang system activity log mismo, isang record na hindi basta-basta nabubura. At doon, nakita niya ito, isang linya ng code na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mayroong file at binura ito ng isang high-level administrator 30 minuto pagkatapos mangyari ang insidente gamit ang palusot na system error. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi ito simpleng maintenance. Ito ay pagtatakip. Ang balita ay mabilis kumalat sa loob ng isang saradong komunidad tulad ng militar. Ang simpleng pagtatanong ni Captain Tala Matapang ay hindi nakaligtas sa mga matang mapagmatyag. Sa loob lamang ng ilang araw, ang impormasyon na may isang opisyal mula sa Judge Advocate General's Office na nagbubungkal sa kaso ni Kalayaan ay nakaabot sa pinakatuktok ng kapangyarihan sa kampo ng Agila. Sa marangyang opisina ni General Ignacio de Maculangan, ang katahimikan ay mabigat. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa buong kampo, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Isang kapitan? Tanong niya nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Opo, General. Captain Tala Matapang, sagot ni Major Dante Lagman na nakatayo sa gitna ng kwarto. Masyadong matanong, masyadong matalino para sa kanyang sariling ikabubuti. Ang mga asong tulad niya ay kailangang lagyan ng busal, sabi ng general, dahan-dahang inikot ang alak sa kanyang baso. Pero hindi natin siya pwedeng galawin dito sa loob. Masyadong halata. Kailangan nating putulin ang problema mula sa ugat nito. Humarap si Di Maculangan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Kalayaan, masyado siyang naging tahimik. Hindi ko gusto ang katahimikang iyon. Puntahan mo ang baryo nila, Dante. Ipahanap mo sa kanya ang dahilan kung bakit mas masarap ang manahimik na lang. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Tumango si Dante. Masusunod, General. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa payapang baryo Amihan. 2 sasakyang walang plaka ang pumarada sa may bukana ng baryo. Ilang lalaking may matitipunong katawan at mga itsurang hindi pala kaibigan ang bumaba. Hindi sila nakauniforme, ngunit ang kanilang mga kilos ay disiplinado. Ang kanilang mga mata ay malalamig. Hindi nila direktang pinuntahan ang bahay ni Sinag. Sa halip, nagsimula silang maglakad-lakad sa dalampasigan, nagmamasid. Ang mga mangingisda ay nakaramdam agad ng panganib. Ang mga ngiti ay napalitan ng pag-aalala. Ang mga kwentuhan ay naging bulungan. Nang hapong iyon, si Mang Lando, isang matandang mangingisda at matalik na kaibigan ni Lolo Diwa, ay nagulat nang makitang ang kanyang malaking lambat na nakasampay para matuyo ay sira-sira na. Tila sinadyang sinlaslas ng isang matalim na patalim. Walang nagnakaw, pero ang pinsala ay malinaw na isang mensahe. Pagsapit ng gabi, ang sitwasyon ay lalong lumala. Ang maliit na tindahan sa baryo ay sapilitang ipinasara ng mga dayo. Ang ilang mga bangkang nakadaong ay pinagtatanggalan ng mga katig. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa buong komunidad. Si Sinag at Alab, mula sa kanilang bahay, ay tahimik na nagmamasid. Alam nila kung para kanino ang mga babalang ito. Mga duwag, sabi ni Sinag sa mahinang boses, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Idinadamay nila ang mga inosenteng tao. Ito ang laro nila, Sinag.
Sagot ni Alab. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Gusto nilang ikaw mismo ang lumapit sa kanila. Gusto nilang magalit ka, magkamali ka. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng baryo, nagising si Sinag sa isang mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa dilim, naaninag niya ang dalawang anino na nakatayo malapit sa kanilang bakod, nakatingin sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod sila at naglakad paalis. Nawala sa kadiliman. Kinabukasan ng umaga, kinilabutan si Sinag sa kanyang natuklasan. Sa ibabaw ng kanilang bintana, sa mismong lugar kung saan siya sumilip kagabi, may isang bagay na nakapatong. Makintab ito sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bala. Isang solong bala ng kalibre 40. Walang salita. Walang liham. Isang tahimik na pangako lamang ng kamatayan. Ang balang iniwan sa kanilang bintana ay nagsilbing huling hudyat. Alam ni Sinag at Alab na hindi na sila maaaring manatili lang sa Baryo Amihan at maghintay. Kailangan nilang gumawa ng hakbang. Ngunit paano? Wala silang kapangyarihan. Wala silang koneksyon. Samantala, sa kampo ng Agila, si Captain Talamatapang ay nakakaramdam na rin ng panggigipit. Ang access niya sa ilang mahahalagang files ay biglang naging limitado. Ang bawat kilos niya ay tila may nakamasid. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang makausap si Sinag kalayaan. Ngunit ang paglabas ng kampo para puntahan ang isang disgraced officer ay isang malaking panganib. Gamit ang isang encrypted messaging app, nagpadala siya ng mensahe sa corporal na dati niyang nakausap. Nagtatanong kung paano niya makokontak si Sinag. Sa kabutihang palad, naibigay ng corporal ang numero ng isang lumang burner phone na ginagamit ni Sinag. Isang maikling text message lang ang ipinadala ni Tala. Hindi ka nag-iisa. May nakita ako. Kailangan nating mag-usap. Mag-ingat ka. Nang matanggap ni Sinag ang mensahe, una siyang nagduda. Baka isa itong patibong, ngunit ipinakita niya ito kay Lolo Alab. Talamatapang, sabi ni Alab habang binabasa ang pangalan. Narinig ko na ang pangalang iyan. Isang magaling na opisyal mula sa JAG, matapang, tulad ng kanyang apelyido. Kung may isang tao sa loob ng kampo na maaring pagkatiwalaan, siya na iyon. Nagkasundo sila na makipagkita. Nag-set si Tala ng isang lugar na malayo sa baryo at malayo sa kampo, isang abandonadong parola sa tabi ng dagat. Sa kalapit na bayan, kinahapunan, nagpaalam si Sinag sa kanyang lolo. Mag-iingat ka, apo, bilin ni Alab. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Pagdating ni Sinag sa parola, naroon na si Tala, nakasandal sa kanyang sibilyang sasakyan, nakatingin sa papalubog na araw. Sa unang pagkakataon, nagkaharap sila hindi bilang mga sundalong may ranggo, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng isang layunin. Salamat sa pagpunta, simula ni Tala. Ano ang nalaman mo? Diretsong tanong ni Sinag. Ikinuwento ni Tala ang lahat, ang mga pekeng testimonya, ang babala ng kanyang superior, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang binurang security footage. Habang nagsasalita siya, isang bigat ang nabawas sa dibdib ni Sinag. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May nagtatakip sa isang malaking kasalanan, sabi ni Sinag. At mas malaki pa ito kaysa sa kaso ko lang. Doon, sa tabi ng dagat, ipinagtapat din ni Sinag ang lahat. Ang tungkol sa kanyang lolo, si Captain Alab del Fuego, at ang 30 taong kataksilan ni General Di Maculangan. Napatulala si Tala, ang isang simpleng kaso ng frame-up ay biglang naging isang napakalaking conspiracy ng pagtataksil at pagpatay. Kaya pala handa silang gawin ang lahat para patahimikin ka. Samamantala, pabalik sa kampo ng Agila, isang matandang Master Sergeant na malapit nang magretiro ang hindi mapakali. Siya ang inutusan ni Major Dante na i-type at pirmahan
ang peking report tungkol sa under maintenance na camera. Gabi-gabi, binabangungot siya ng kanyang konsensya. Narinig niya ang mga bulungan tungkol kay Captain Tala na nag-iimbestiga at alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon na itama ang kanyang pagkakamali. Sa isang madilim na sulok ng records hall, hinintay ng Master Sergeant si Tala na bumalik. Nang makita niya ito, nanginginig niyang inabutan ito ng isang maliit at nakatuping papel. "Ma'am, para po sa inyo. Para sa katarungan." Halos pabulong niyang sabi at mabilis na umalis. Binuksan ni Tala ang papel. Nakasulat dito ang isang serye ng mga numero at letra. Isang computer password at sa ilalim nito may isang salita. Archivo 95 ang arkibo ng taon kung kailan nawala si Captain Alab del Fuego. Nang gabing iyon, kasama ang isang pinagkakatiwalaang tech expert mula sa kanilang unit, sinubukan nilang gamitin ang password. Nag-access sila sa isang luma at halos nakalimutan ng server ng militar. Ang password ay gumana. Libo-libong mga lumang files ang lumitaw. "Anong hinahanap natin, ma'am?" tanong ng tech expert. "Mission report. Special Reconnaissance Unit 7, Zamboanga." Sagot ni Tala. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nakita nila ang file, encrypted. Ngunit ang password na ibinigay ng Master Sergeant ay isang master key. Nang buksan nila ito, isang dokumento ang lumabas. Ang orihinal na mission report na isinulat mismo ni Captain Alab del Fuego bago ang ambush. Idinetalye ang pagkatuklas sa ginto. Isang file na dapat ay matagal nang nawala. "Nakuha natin," sabi ni Tala, hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man nila ito ma-download o ma-print, isang pulang alert box ang biglang sumulpot sa screen. "Unauthorized access detected. System lockdown initiated. IP address traced." Biglang tumunog ang malakas na alarma ng network security sa buong building. Nahuli na sila. Ang tunog ng alarma ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga sentido. Nagkatinginan si Tala at ang tech expert. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkasindak. Wala pang isang minuto. Dinig na nila ang mabibigat na yabag ng mga sundalo na tumatakbo sa pasilyo papalapit sa kanilang pinto. "Wala na tayong oras," sigaw ng tech expert. Sinubukan niyang i-restart ang computer, ngunit huli na ang lahat. Ang sistema ay ganap ng naka-lockdown. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang mga miyembro ng military police, ang kanilang mga rifle ay nakatutok sa kanila. Sa likuran nila, dahan-dahang pumasok si Major Dante Lagman, may isang malamig at matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. "Captain Matapang," sabi niya, dahan-dahan pumalakpak. "Palagi kong hinahangaan ang iyong determinasyon, ngunit sa pagkakataong ito, lumagpas ka na sa iyong limitasyon." Walang nagawa si Tala kundi ang manatiling tahimik habang kinukumpiska ang kanyang computer, tinatanggal ang kanyang service firearm at kinukuha ang kanyang security ID. Ang lahat ng ebidensyang pinaghirapan nilang ipunin ay nasa kamay na ng kaaway. Kinabukasan, ipinatawag si Tala sa opisina ni General Dimaculangan. Ang general ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, kalmado, na para bang walang nangyari. "Captain?" Simula niya sa isang boses na nagpapanggap na may pag-aalala. "Nabalitaan ko ang nangyari. Isang malaking pagkakamali. Pag-access sa mga highly classified files ng walang pahintulot. Pagsasapanganib sa seguridad ng buong kampo. General, alam niyo kung ano ang hinahanap ko." Matapang na sagot ni Tala. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ng general. Ang tanging nakikita ko ay isang opisyal na lumabag sa kanyang tungkulin. Dahil dito, ikaw ay sinuspinde sa serbisyo. Effective immediately. Habang iniimbestigahan ang iyong mga ginawa, ibigay mo na sa mga gwardiya sa labas ang lahat ng gamit mo. Iyon na yon. Isang utos lang at siya ay naging powerless. Pinalabas siya ng kampo na walang dala, kundi ang kahihiyan.
tulad ng ginawa nila kay Sinag. Ang balita ay mabilis na nakaabot kay Sinag sa Baryo Amihan sa pamamagitan ng isang maikling text mula sa loyal na corporal, si Captain Tala. Sinuspinde, lahat ng ebidensya kinuha nila. Nang mabasa yon ni Sinag, parang isang suntok sa sikmura ang kanyang naramdaman. Ang nag-iisang sinag ng pag-asa na kanilang nakita ay bigla na lang pinatay. Ang mas masahol pa, kinahapunan, isang opisyal na tagahatid sulat mula sa munisipyo ang dumating sa kanilang bahay. Inabutan siya ng isang sobre, isang subpuena. Ipinapatawag siya para sa isang pinal na administrative hearing sa kampo ng Agila. At ang petsa ay inusad. Sa makalawa na, isang halatang pagmamadali para tapusin na ang kaso habang wala na silang kalaban-laban. Gabi na. Nakaupo sina Sinag at Alab sa kanilang munting sala. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Wala na ang apoy ng determinasyon sa kanilang mga mata. Ang natira na lang ay ang malamig na abo ng kabiguan. Nangyayari ulit. Basag ni Alab sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na karagatan. Tulad ng nangyari sa akin, kapag lumalaban ka sa kanila, sisiguraduhin nilang wala kang matatakbuhan. Sisirain nila ang lahat ng nasa paligid mo hanggang sa sumuko ka na lang. Tumingin si Sinag sa kanyang lolo. Ang bayaning kanyang hinangaan ay mukhang muling naging isang matandang talunan. Ang kasaysayan ay umuulit sa isang napakalupit na paraan. Naramdaman ni Sinag ang pagbigat ng kanyang dibdib. Lahat ng kanilang ginawa ay nauwi sa wala. Si Tala ay nasuspinde. Ang ebidensya ay nawala. At siya ay haharap sa isang paglilitis na matagal nang napagdesisyunan ang hatol. Ito na yata ang katapusan. Nang makita ni Alab ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng kanyang apo, isang bagay sa loob niya ang muling nagising. Isang huling kislap ng paglaban. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Sinag. May isang paraan pa. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Isang tao mula sa nakaraan, ang huling posibleng saksi. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pero baka huli na ang lahat. Ang mga salitang binitawan ni Lolo Alab ay nagbitin sa hangin na parang isang manipis na sinulid ng pag-asa. Tumingala si Sinag, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sino, Lolo? Pumunta si Alab sa baul na pinagtaguan niya ng kanyang nakaraan. Mula sa ilalim ng mga lumang damit, kinuha niya ang isang maliit at halos mabuwal ng notebook. Maingat niya itong binuklat. Ito ang kanyang lumang logbook mula sa serbisyo. Bawat misyon, isinusulat ko ang pangalan ng bawat miyembro ng aking unit. Paliwanag ni Alab, habang ang kanyang daliri ay nanginginig na sinusundan ang mga nakalistang pangalan. Nang mangyari ang ambush, karamihan sa kanila ay namatay. Ang iba ay kasabwat ni Di Makulangan at tiyak na nagsinungaling. Pero may isa. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan. Corp. Manuel Reyes, Radio Operator. Si Manuel, ang aming pinakabatang miyembro noon, isang technician ng radyo. Hindi siya sundalong panlaban kaya malayo siya sa gitna ng putukan. Siya ang huling nakausap ko sa radyo bago ako mawalan ng malay. Siguradong narinig niya ang lahat. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Sinag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Alab. Iyon ang problema. Pagkatapos ng insidente, nalaman kong humingi siya ng maagang paghihiwalay sa serbisyo. Naglaho na parang bula. Malamang, tinakot siya ni Di Makulangan para manahimik. 30 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung buhay pa siya o kung nasaan siya. Mayroon na lamang silang isang araw bago ang paglilitis. Ang paghahanap sa isang taong nawala sa loob ng 3 dekada ay tila isang imposibleng gawain.
Ngunit para kay Sinag, ang salitang imposible ay wala ng bigat. Wala na silang ibang pagpipilian. Subukan natin ang lolo, sabi niya ng may determinasyon. Anumang impormasyon na naaalala ninyo tungkol sa kanya, kahit gaano kaliit, makakatulong. Nag-isip ng malalim si Alab. Taga Batangas siya. Iyon lang ang natatandaan ko. Mahilig siyang magkwento tungkol sa kaping barako at sa mga dalampasigan doon. Iyon lang ang kanilang pinanghawakan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na ang kanilang desperadong paghahanap. Ginamit nila ang kaunting pera na kanilang naipon. Tumawag si Sinag sa ilang mga lumang kakilala sa militar na pinagkakatiwalaan pa niya. Nagbabaka sakaling may access sila sa mga lumang talaan ng mga veterano. Si Alab naman ay tumawag sa ilang mga kaibigang mangingisda. Ipinakiusap na magtanong-tanong sa mga daungan kung saan maaaring may mga biyahero mula sa Batangas. Lumipas ang maghapon. Ang bawat tawag sa telepono ay nagtatapos sa kabiguan. Pasensya na. Masyadong luma na ang record. Walang Manuel Reyes sa aming listahan. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting nauupos kasabay ng paglubog ng araw. Gabi na. Nakaupo sila sa hapagkainan. Hindi ginagalaw ang kanilang pagkain. Ang bigat ng papalapit na kabiguan ay halos pisikal na. Bukas na ang paglilitis. Mukhang huli na nga ang lahat. Biglang tumunog ang lumang telepono ni Alab. Isang tawag mula sa isang kaibigang mangingisda mula sa kabilang bayan. Alab, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi ako sigurado, pero may nakausap ang pinsan ko na isang veterano rin. Nabanggit niya ang isang Manning Reyes na dating radio operator. Tumutugma sa sinabi mo, pero matagal na siyang hindi umuuwi sa Batangas. Nasaan siya? Halos sabay na tanong ni Sinag at Alab. Ayon sa kwento, pagkatapos umalis sa serbisyo, nagtago siya. Namuhay ng simple. Ngayon, matanda na at may sakit. Nasa isang maliit na bahay ampunan para sa mga veterano sa kabundukan ng Rizal. Ibinigay ng mangingisda ang pangalan ng institusyon. Malayo iyon. Aabutin sila ng ilang oras sa paglalakbay. Nagkatinginan si Sinag at Alab. Walang salitang namutawi, ngunit pareho sila ng iniisip. Kailangan nilang umalis ngayon din. Hiram ang isang lumang tricycle mula sa isang kapitbahay. Sinuong nila ang dilim ng gabi. Ang bawat minuto ay mahalaga. Ang biyahe ay matagtag at mahirap, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng panibagong apoy. Madaling araw na nang marating nila ang isang luma at liblib na gusali sa paanan ng isang bundok. Tahanan ng mga bayani, ang nakasulat sa kupas na karatula. Isang matandang nurse ang sumalubong sa kanila. Nang marinig ang pangalang Manuel Reyes, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Tata Manning, halik kayo. Samahan ninyo ako. Dinala sila sa isang maliit at malinis na silid. Doon, sa isang simpleng kama, nakahiga ang isang napakapayat na matandang lalaki. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang kanyang mga mata ay halos nakapikit na. Siya ay mahinang-mahina. Lumapit si Alab. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi niya halos makilala ang dating masiglang korporal. Manuel? Mahinang tawag ni Alab. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Alab. Pagkatapos ng ilang sandali, isang kislap ng pagkilala ang lumitaw sa kanyang nanlalabong paningin. Kapitan? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Buhay. Buhay kayo? Tumango si Alab. Hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Tumingin si Manuel kay Sinag. Pagkatapos ay bumalik kay Alab. Tila naiintindihan niya ang lahat. Kailangan nyo ng tulong, sabi niya. Hirap na huminga. Oo, Manuel. Kailangan namin ng iyong testimonya, sabi ni Sinag. Bukas na ang paglilitis.
Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakita ni Sinag ang takot sa mga mata ng matanda. Isang takot na dinala nito sa loob ng 30 taon. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isa pang bagay, isang bigat ng konsensya. Sinubukan ni Manuel na bumangon, ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang katawan ay masyado nang mahina. Habang pinagmamasdan sila, ang pag-asa sa puso ni Sinag ay muling nagsimulang maglaho. Natagpuan na nila ang kanilang huling saksi. Ngunit paano siya makakapagsalita kung kahit ang paghinga ay isang pakikibaka na para sa kanya? Ang silid ng paglilitis ay malamig at formal. Ang matataas na pader na gawa sa darkwood at ang mga sagisag ng militar na nakasabit sa mga ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng bigat at kapangyarihan. Si Sinag Kalayaan ay nakaupo sa gitna. Tuwid ang likod, suot ang isang simpleng polo shirt. Sa harap niya, sa isang mataas na mesa, nakaupo ang 3 matataas na opisyal na bubuo sa Administrative Council. Sa isang panig ng silid, nakaupo si General Ignacio de Maculangan at Major Dante Lagman. Sila ay naroon bilang mga resource persons. Ang kanilang itsura ay kalmado. Ang kanilang tiwala sa sarili ay hindi matitinag. Para sa kanila, ito ay isang formalidad na lamang para tapusin ang kwento. Sa likurang bahagi ng silid, sa hanay ng mga upuan para sa mga manonood, nakaupo si Lolo Alab. Ang kanyang muka ay hindi mababasa. At ilang upuan ang layo mula sa kanya, nakaupo rin si Tala Matapang. Kahit suspendido, dumalo siya bilang isang sibilyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sinag, nagbibigay ng suporta sa tahimik na paraan. Nagsimula ang paglilitis. Isang military lawyer ang tumayo at inilatag ang kaso laban kay Sinag. Ang mga salita ay matatalim at walang awa. Iprinsenta niya ang mga pekeng litrato, ang mga sinumpaang salaysay ng mga bayarang testigo. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera at karangalan ni Sinag. Si Lieutenant Kalayaan, isang opisyal na pinagkatiwalaan ng sandatahan, ay ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan. Pagtatapos ng abogado, sa isang madramang tono, nilapastangan niya ang unipormeng kanyang isinusuot. Siya ay isang kahiyan. Nang tanungin si Sinag kung ano ang kanyang masasabi, tumayo siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Walang katotohanan ang lahat ng paratang na yan, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa council. Isa itong frame-up. Biktima ako ng isang mas malaking konspirasyon na nag-ugat pa maraming taon na ang nakalipas. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa panig ni Major Dante. Konspirasyon, tanong ng pinuno ng council, isang may edad ng koronel na may malamig na tingin. Mayroon ka bang anumang ebidensya para suportahan ang iyong alegasyon, Mr. Kalayaan? Ito na ang tanong na sisira sa kanya. Umiling si Sinag. Wala na po. Ang lahat ng ebidensyang nakalap namin ay sinira o itinago. Nagkatinginan ng 3 opisyal sa council. Ang desisyon ay malinaw na sa kanilang mga mukha. Sila ay susunod lamang sa kung ano ang nakasulat sa script na inihanda para sa kanila. Kung wala ka nang idadagdag pa, sabi ng koronel, inaayos ang kanyang mga papeles. Ang council ay handa nang magbigay ng kanilang hatol. Sa sandaling iyon, ang hangin sa silid ay tila huminto. Ang bawat tibok ng puso ni Sinag ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Lolo Alab, na dahan-dahang umiling, isang tingin ng kabiguan. Tumingin siya kay Tala, na napapikit, hindi makatingin sa mangyayari. Si General Di Maculangan ay may bahagyang ngiti na sa kanyang labi. Ito na ang tagumpay. Ang huling anino ng nakaraan ay malapit ng mabura. Ang council ay nagkakaisang nagsasabi na Bigla, isang malakas na tunog ang pumutol sa salita ng koronel.
Ang malaki at mabigat na pinto sa likuran ng silid ay bumukas ng dahan-dahan. Ang lahat ng atensyon ay napunta doon. Pumasok ang isang nurse at sa likod niya, itinutulak niya ang isang wheelchair. Nakaupo dito ang isang napakapayat na matandang lalaki. Balot sa isang kumot, may nakakabit na tubo ng oxygen sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim ngunit sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, mayroong isang apoy na nag-aalab sa mga ito. Natigilan ang lahat. Maging si General de Maculangan ay napakunot ang noo. Sinusubukang kilalanin ang bagong dating. Itinulak ng nurse ang wheelchair hanggang sa gitna ng silid. Ang matanda ay huminga ng malalim at sa isang boses na nanginginig, ngunit malinaw at dinig ng lahat, sinabi niya, "Mayroon akong dapat sabihin." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa matandang lalaki na nasa wheelchair. Maging ang tatlong opisyal sa council ay natigilan. Hindi alam kung ano ang gagawin. "Sino ka?" tanong ng koronel na namumuno sa paglilitis. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis dahil sa pagkaantala. Bago pa man makasagot ang matanda, tumayo si Tala matapang mula sa kanyang upuan. Sa pahintulot ng council, sabi niya sa isang malakas at malinaw na boses, "Ang taong ito ay si Master Sergeant Manuel Reyes, retirado, isang miyembro ng Special Reconnaissance Unit 7, at narito siya para magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay." Sa pagbanggit pa lang ng Special Reconnaissance Unit 7, isang nakakakilabot na pagbabago ang naganap sa mukha ni General de Maculangan. Ang kanyang kalmadong itsura ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at hindi maipintang takot. Tumingin siya kay Dante Lagman na kasing putla na rin na niya. Wala itong kinalaman sa kaso ni Mr. Kalayaan. Mabilis na protesta ng military lawyer. Mayroon itong kinalaman sa lahat, mariing sagot ni Tala. Lumapit siya sa matanda at inabutan ito ng isang basong tubig. Pinahintulutan ng council si Manuel Reyes na magsalita. Dala na rin marahil ng pag-usisa. Isang court aide ang lumapit, dala ang isang bibli. Para sa kanyang panunumpa, itinaas ni Manuel ang kanyang nanginginig na kanang kamay. "Ako si Manuel Reyes at nanunumpa akong magsasabi ng buong katotohanan." Nagsimula siyang magsalita. Sa una, ang kanyang boses ay mahina. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito ay unti-unting lumalakas, na para bang ang bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon ay nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang lakas. Ikinuwento niya ang lahat, ang misyon sa Zamboanga, ang pagkatuklas sa ginto, ang tunog ng mga putok ng baril mula sa hindi inaasahang direksyon, ang huling desperadong tawag sa radyo mula kay Captain Alab del Fuego. "Narinig ko ang lahat sa radyo," sabi ni Manuel. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Narinig ko ang utos ni Lieutenant de Maculangan noon." Lahat ay napatingin kay de Maculangan. Ang general ay parang isang estatwang hindi makagalaw. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "Ano ang utos, Sergeant?" tanong ng koronel. Ngayon ay lubos ng interesado. Ang utos niya sa kabilang paksyon ay iwanan na si Kapitan. Walang ititirang testigo. Narinig ko rin ang boses ni Kapitan Alab na sumisigaw ng kanyang pangalan bago tuluyang naputol ang linya. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. "Sinungaling!" sigaw ni Di Maculangan. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Isa siyang matandang ulyanin. Walang ebidensya. "Mayroon," mahinang sagot ni Manuel. Mula sa ilalim ng kumot na bumabalot sa kanya, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay. Isang luma, marumi, at halos mabuwal ng logbook ng isang radio operator. Sa loob ng 30 taon, hindi ako natulog ng mahimbing. Dala-dala ko ang bigat na ito. Pero kahit kailan, hindi ko itinapon ito. Binuklat niya ito sa isang partikular na pahina. Ang bawat transmission,
Kahit ang mga hindi opisyal ay nakasulat dito. Ang petsa, ang oras, ang frequency, at ang eksaktong mga salitang binitawan ni Di Makulangan. Kinuha ng isang court aide ang logbook at iniabot ito sa council. Habang binabasa nila ito, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagkasuklam. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Di Makulangan. Ang logbook ay hindi nagsisinungaling. Ang mga detalye ay masyadong tiyak, masyadong teknikal para maging isang imbento lamang. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang katotohanang sumasabog na siyang nag-uugnay sa kasinungalingan ng nakaraan at sa kasinungalingan ng kasalukuyan. Tumayo ang koronel na namumuno sa council. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Hindi na niya tiningnan si Sinag. Sa halip, ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig kay General Di Makulangan. General Di Makulangan, Major Lagman, sabi niya sa isang boses na dumadagundong sa buong silid. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, kayo ay inaaresto sa salang pagtataksil sa bayan, pagpatay, at obstruction of justice. 2 military police na nakabantay sa pinto ang mabilis na lumapit. Sa isang iglap, ang makapangyarihang general at ang kanyang aroganteng alalay ay pinusasan. Ang pagkabigla at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha ay ang pinakamatamis na tagumpay para kay Sinag. Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalabas ang 2 taksil, isang pares ng mga mata lang ang hinanap ni Sinag. Sa likod ng silid, nakita niya si Lolo Alab. Nakatayo ito. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na muli. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit sa kanyang mga labi, sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon isang ngiti ang sumilay. Hindi nila kailangan ng salita. Alam nilang sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, nagwagi na sila. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong yumanig sa kampo ng Agila ay unti-unting napayapa. Ngunit ang mga pagbabago ay malalim at pangmatagalan. Si General Di Makulangan at Major Lagman ay nahaharap sa court-martial at ang buong network ng katiwalian na kanilang binuo ay isa-isang nabubuwag. Sa isang simpleng seremonya sa opisina ng bagong Chief of Staff, formal na ibinalik kay Sinag Kalayaan ang kanyang ranggo at karangalan. Ang kaso laban sa kanya ay ibinasura at iwinasto bilang isang malaking pagkakamali ng sistema. Lieutenant Kalayaan, sabi ng Chief of Staff, isang kagalang-galang na general na kilala sa kanyang integridad. Ang buong sandatahang lakas ay humihingi sa iyo ng paumanhin. Ang iyong katatagan at paglaban para sa katotohanan ay isang inspirasyon sa amin lahat. Inabot ng general kay Sinag ang isang folder. Ang iyong scholarship sa Amerika, hinihintay ka pa rin nila. Mas kailangan kanila ngayon kaysa dati. Hawak ni Sinag ang folder, ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang ibang damdamin ang kanyang naramdaman. Ang mga nangyari sa kanya ay nag-iwan ng isang malalim na marka. Hindi na siya ang parehong tenyente na ang tanging hangad ay ang umangat sa ranggo. Sir, maraming salamat po sa pagkakataong ito, magalang na sabi ni Sinag. Pero kung inyo pong papayagan, nais ko po sanang manatili dito sa Pilipinas. Nagulat ang general. Bakit? Ito na ang pagkakataon mo. Natutunan ko po na ang tunay na laban ay hindi laging nasa ibang bansa. Minsan po, ang pinakamalaking laban ay nasa loob mismo ng ating tahanan, paliwanag ni Sinag. Nais ko pong maging bahagi ng paglilinis at pagbabago dito. Iyon po ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa serbisyo ko at sa serbisyo ng lolo ko. Isang ngiti ng pag-unawa at paghanga ang lumitaw sa mukha ng general. Tumango ito. Kung iyan ang iyong desisyon, tenyente, ikinararangal naming makasama ka.
Isang malaking seremonya ng pagkilala ang idinaos sa parade ground ng Kampo ng Agila. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Sinag ang pinararangalan. Posthumously, ang buong karangalan at ang medalya ng kagitingan ni Captain Alab del Fuego ay opisyal na kinilala at isinauli. Si Master Sergeant Manuel Reyes ay pinarangalan din para sa kanyang katapangan at si Captain Talamatapang ay napromote dahil sa kanyang hindi matatawarang integridad. Habang nakatayo si Sinag sa entablado, tinatanggap ang parangal para sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa hanay ng mga panauhin. Doon, sa likurang bahagi, sa gitna ng mga pamilya at sibilyan, nakita niya si Lolo Alab. Nakasuot ito ng simpleng barong, nakatayo ng tahimik. Hindi na ito nagtatago. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan at pagmamalaki. Nang tawagin ang pangalan ni Lieutenant Sinag Kalayaan, hindi na ito para sa isang kasalanang hindi niya ginawa, kundi para sa isang kabayanihang pinatunayan niya. Habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan, nakita ni Sinag ang pagtulo ng luha sa mga mata ng kanyang lolo, mga luha ng galak, ng paghilom, ng isang hustisyang sa wakas ay nakamit. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay nagkakasiyahan, dahan-dahang lumakad si Sinag palayo sa entablado, palayo sa mga opisyal na bumabati sa kanya. Nilagpasan niya ang lahat. Ang tanging direksyon niya ay ang kanyang lolo. Tumigil siya sa harapan ni Alab. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng sikat ng araw, magkayakap ang dalawang henerasyon ng mga bayani. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng sakripisyo, ng pasasalamat, ng pagmamahal, at ng isang walang hanggang tagumpay. Ang kanilang paglalakbay sa dilim ay nagwakas na, at sa harapan nila, isang panibagong simula ang naghihintay kasing liwanag ng isang bagong umaga sa Baryo Amihan. Sa ating kwentong natunghayan, nakita natin na ang katotohanan ay parang araw. Kahit pa ito'y takpan ng pinakamakapal na ulap ng kasinungalingan at kapangyarihan, darating at darating ang sandali na ang sinag nito ay muling sisikat upang bigyang liwanag ang lahat. Napatunayan din nito na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa ranggo o medalya, kundi sa tibay ng puso na ipaglaban ng tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat ng mayroon ka, at higit sa lahat, ang tahimik na pagmamahal ng pamilya ang nagsisilbing pinakamatibay na sandata sa anumang laban sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito ng Sinag ng Kalayaan. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang paglalakbay ni na Sinag at Lolo Alab. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,